May isang manunulat na nagngangalang Eddie na 40 taong gulang, pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kasintahang si Nora. Dumating sila sa bahay ng mga magulang ni Eddie pagkatapos ng isang mahabang at nakakapagod na paglalakbay. Pagdating nila, malugod silang tinanggap ni Sally, kapatid ni Eddie. Ipinakilala ni Eddie si Nora at sinabi na balak nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, tulog na ang ama ni Eddie na si Junel, kaya't nagpa siya silang huwag na siyang gisingin. Nagmuni-muni si Eddie sa kanyang kwarto noong kabataan na dati niyang pinaghahatian ng kanyang kakambal. Kinaumagahan, nagsimulang magbalik-tanaw si Eddie sa nakaraan kasama ang kanyang kakambal, na siyang pinakamalapit sa kanya kahit na madalas itong magbiro at minsan ay nagpapakita ng higit pa sa pagiging magkapatid. Noon, inosente pa si Eddie at wala pang alam tungkol sa mga bagay-bagay. Sa wakas, nagkita si Eddie at Nora kay Junel, ama ni Eddie, na ngayon ay may sakit sa puso. Si Sally na ngayon nag-aalaga sa kanilang ama ay mukhang abala. Biglang, habang nag-uusap sina Junel at Eddie, napansin ni Nora ang isang larawan sa mesa at tinanong kung sino ang babae sa larawan. Napag-alaman nilang si Arlene, ang kakambal ni Eddie, na matagal nang pumanaw. Naging awkward ang atmosfera dahil sa tanong na iyon. Si Eddie, na hanggang ngayon ay hirap pa rin tanggapin ang pagkamatay ni Arlene, ay agad na lumabas ng silid. Puno ng pag-asa, sinabi ni Sally kay Eddie na magbigay ng mas maraming atensyon kay Junel na matagal nang hinihintay na makasama ulit ang kanyang anak. Ngunit si Eddie, na matigas ang ulo, ay hindi pinansin ang pakiusap ng kanyang kapatid. Pumunta si Eddie at Sally sa lawa na dating paborito nilang puntahan noong sila'y mga bata pa. Ang lawa ngayon ay nagsisimula ng matuyo at ang atmosfera ay nagpabalik kay Eddie sa nakaraan. Habang nag-aagahan ng pamilya, masayang nagbabasa si Nora ng family photo album at tinanong kung darating din si Arlene. Biglang nagbago ang mood ni Eddie. Ipinaliwanag ni Sally na wala na si Arlene sa mundong ito. Pagkatapos ng agahan, pumunta sila sa shed ng ama ni Eddie. Ibinahagi ni Eddie na minsan niyang natagpuan ang katawan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cliff na nagpa-deadball sa sarili. Ikinwento rin niya ang pagkamatay ni Arlene sa isang aksidente sa kotse. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Eddie na naiinip, pumunta siya sa study ng kanyang ama at natagpuan ang medalya ni Cliff. Agad nitong binalikan ang mga alaala ni Eddie sa nakaraan. Sa wakas, nagpa siya si Eddie na magsulat ng kwento tungkol sa kanyang nakaraan sa isang libro. Kinaumagahan, nagising si Eddie na medyo huli na at natagpuan ang isang sulat mula kay Sally na nagsasabing aalis siya ng ilang araw. Hiniling ni Sally kay Eddie na alagaan ang kanilang amang si Junel ngunit nanatili pa rin siyang walang malasakit at bumalik sa study ng kanyang ama upang magsulat. Hindi nagtagal, pumasok si Junel sa silid at nag-usap sila tungkol sa trahedyang dumating sa kanilang pamilya. Ibinahagi ni Eddie na si Cliff ay nag-iwas sa isang kangaroo ngunit nauwi ito sa isang matinding aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ni Arlene. Ipinaliwanag ni Junel na si Cliff ay buhay pa noong una, ngunit nang makita niyang patay na si Arlene, nagpa siya siyang wakasan ang kanyang buhay. Tinanong din ni Junel kung bakit umalis si Eddie patungo sa lungsod pagkatapos ng insidente. Ayaw nang pag-usapan pa ni Eddie at sa halip, hinanap niya si Nora na naglalaro ng rodeo. Labis na nadismaya si Junel sa ginawa ni Eddie. Sa hapon, nilapitan ni Nora si Eddie na halos hindi umaalis sa study ng kanyang ama. Hiniling ni Nora kay Eddie na gumawa ng isang bagay. Tumigil si Eddie sa pagsusulat at sumama kay Nora na handa ng diligin ang mga halaman. Gustong igalang ni Eddie ang kanyang ama at hiniling kay Nora na huwag masyadong malakas ang boses, ngunit itinaas ni Nora ang kanyang boses upang marinig ni Junel na nagpatindi ng tensyon. Kinaumagahan, tumunog ang lunch alarm at si Junel na mag-isa sa bahay ay sinubukang patayin ito. Sa kasamaang palad, nahulog si Junel habang sinusubukang tumayo. Mabuti na lang at agad na dumating si Nora at tinulungan siya. Bagaman kilala si Nora bilang isang masayahing babae, matyaga niyang pinalitan ang mga damit ni Junel na nabasa ng inumin. Nang tanungin ni Junel kung bakit gusto ni Nora na makasama si Eddie kahit na maganda siya at dapat ay nasa mundo siya ng pag-arartista, tuwang-tuwa si Nora dahil iyon nga ang pangarap niyang maging isang artista. Hindi nagtagal, dumating si Eddie sa bahay at dumiretso sa silid ng kanyang ama. Tuwang-tuwa si Eddie na makita sina Junel at Nora na nagkakasundo at komportable sa isa't isa. Habang naghahanda si Eddie na maligo, naalala niya ang nakaraan. Naalala ni Eddie na aksidenteng pumasok siya sa banyo at nakita si Arlene na naliligo. Unay pinalayas siya ni Nora, ngunit pagkatapos ay nagbati sila at nag-usap tungkol sa nais ni Nora na manatiling bata at laging makalaro si Eddie. Bagaman emosyonal si Eddie, biglang umakto ang kanyang maliit na ahas at bumuga ng lava na ikinagulat ni Arlena at iniwan siya. Labis na nahiya si Eddie at humingi na lang ng tawad habang inilibing ang kanyang mukha sa kama.
Bumalik sa kasalukuyan, abala si Eddie sa paghahanda ng hapunan para kay Nora ngunit wala siya sa kanyang silid. Abala si Nora sa pagbabasa ng mga sinulat ni Eddie sa study ni Junel. Nang makarating si Nora sa bahagi kung saan bumuga ng lava ang maliit na ahas ni Eddie dahil natutulog siya katabi ng kanyang kakambal, agad siyang nandidiri at itinuring na kakaiba si Eddie. Nagkaroon ng malaking pagtatalo sa pagitan nila. Nagalit si Nora at si Eddie, na nawalan ng kontrol, ay bumawi sa pamamagitan ng malakas na paghampas kay Nora. Pagkatapos ng insidente, humingi ng tawad si Eddie dahil hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon, ngunit mas nandidiri si Nora at nagdesisyong umalis ng bahay. Pag-alis ni Nora, ininom ni Eddie ang buong bote ng ketchup at sa huli ay nakatulog. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan ni Eddie ang nakakahiya niyang karanasan. Sa kanyang panaginip, nagtago siya sa garahe buong araw hanggang sa biglang dumating si Arlene at inaya siyang lumabas ng garahe. Ipinaliwanag ni Eddie na hindi siya talaga interesado kay Nora at lahat ng nangyari ay bigla na lamang. Hindi pinansin ni Nora ang paliwanag ni Eddie at sinabi niyang ayaw niyang maging awkward ang sitwasyon sa pagitan nila. Nagising si Eddie sa kalagitnaan ng gabi at narinig ang tunog ng sasakyan, si Nora pala iyon na nagpasya ng tapusin ang kanilang relasyon. Galit na galit si Eddie at sinimulang sigawan si Junel, inakusahan niya ito na may kinausap na tao para ilayo si Nora. Sa kanyang galit, muntik na niyang saktan si Junel, sinisisi si Junel sa pagkamatay ni na Arlene at Cliff. Pagkatapos noon, sinubukan ni Eddie na habulin ang sasakyan na nagdala kay Nora palayo, ngunit dahil sa kanyang pagkataranta at sa sobrang dilim ng kalsada, sumadsad ang kanyang sasakyan. Sa huli, kinailangan niyang maglakad pa uwi at nakarating siya ng hapon na. Nang subukan ni Eddie na bigyan ng gamot ang kanyang ama, sinalubong siya ng tunog ng nagluluwad na armas si Junel, na tila nababahala pa rin mula sa mga nangyari noong nakaraang gabi, mukhang nag-aalala. Ipinaliwanag ni Eddie na lasing siya at nasa magulong kalagayan noong gabing iyon. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang maglaro sa isip ni Eddie ang alaala ng kanyang unang pagkakataong malasing. Gabi iyon, pagkatapos uminom kasama ng mga kaibigan, umuwi siya ng late at nadatnan si Arlene sa kusina. Sa takot na mahuli siyang lasing, nagpasya siyang pumunta sa lawa para kumalma. Hindi niya inaasahan na susunod si Arlene at sumama sa kanya sa lawa. Nagsimulang pag-usapan ng insidente tungkol sa maliit na ahas na kamakailan lamang nangyari at sinabi kay Eddie na huwag masyadong isipin iyon. Nag-usap sila kung paanong hindi pa nagagawa ni Arlene ang ibang mga bagay noon. Di inaasahan, lumapit si Arlene kay Eddie at hiniling na hawakan ang papaya. Nag-usap sila at inalis ni Arlene ang selya doon na matagal nang nasa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eddie na kailangan niyang humingi ng tawad dahil lumampas siya sa limitasyon, ngunit sa halip ay naging masaya si Arlene at nagustuhan iyon. Pagkatapos ng insidente, sinubukan ni Eddie na lumayo kay Arlene sa pamamagitan ng pag-alis ng maaga sa umaga at pag-uwi ng late sa gabi. Gayunpaman, hindi niya ito magawang tuluyang ipagpatuloy. Naputol ang alaala nang biglang magsimulang mag-seizure si Junel. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Eddie at natulungan siya. Tinanong ni Junel kung nasaan si Sally at ipinaliwanag ni Eddie na darating na ito. Nag-alala si Junel na baka umalis si Eddie pagdating ni Sally, ngunit tiniyak ni Eddie na mananatili siya ng mas matagal sa bahay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maging parang tunay na pamilya ang kanilang relasyon. Ibinahagi ni Junel na sinubukan niyang akuin ang papel ng ina pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay lalo lang nagpatindi ng galit ng kanyang mga anak sa kanya. Ang usapang ito ay nagbalik kay Eddie sa nakaraan. Sa isang party, nagpalitan ng tingin sina Eddie at Arlene at nagkaroon ng taus-pusong pag-uusap. Inimbitahan ni Arlene si Eddie sa mas pribadong lugar, ngunit tumanggi si Eddie at sa halip ay agad na niyakap si Raquel, isang kaibigan niya, sa harap ni Arlene. Umiyak si Arlene at naglakad patungo sa bangin. Samantala, pagkatapos ipakita ang kanyang galing kay Raquel, umuwi si Eddie na masaya. Sa daan pa uwi, nadaanan niya ang kotse ni Cliff na naaksidente. Agad niyang sinuri ang kotse at natagpuan si Arlene na wala ng buhay habang si Cliff ay nawawala sa lugar. Kinaumagahan, natuklasan ni Eddie wala na si Cliff sa kanilang kamalig. Ngayon, nakabalik na si Sally mula sa kanyang bakasyon at sa nakakagulat na tono, inihayag ni Sally na alam niya ang tungkol sa relasyon ni na Eddie at Arlene. Napag-alaman ni Eddie na habang sila'y nag-aasikaso sa bukid malapit sa lawa, si Sally na noon ay 11 taong gulang pa lamang, ay sinundan si Arlene mula sa kusina at nasaksihan ang pangyayari. Sinubukan ni Eddie na magpaliwanag at mukhang nagsisisi, ngunit agad na sinabi ni Sally na napatawad na niya ang mga aksyon ng magkapatid. Pagkatapos, ipinaliwanag pa ni Sally ang tungkol sa relasyon ni na Arlene at Cliff. Madalas silang magkasama tuwing umaalis si Eddie patungo kay Lelet pagkatapos ng insidente.
Nang bumalik sina Arlene at Cliff mula sa isang party, nakaramdam sila ng pagkailang kaya't pinili ni Arlene na umupo sa likod ng kotse. Ang aksidente na nangyari ay kinuha ang buhay ni Arlene. Si Cliff na nakaramdam ng matinding pagkakasala sa nangyari at sa nagawa niya sa sariling kapatid ay sa huli ay nawala. Nang marinig ang lahat ng mga katotohanan ito, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Eddie. Naniwala siyang maaari niyang nailigtas ang kanyang mga kapatid at napigilan ang trahedya kung hindi siya naging makasarili kay Arlene. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng nangyari, napagtanto ni Eddie na dapat maging aral ang nakaraan at maglingkod bilang gabay para sa mga susunod na henerasyon at komunidad sa kanilang paligid. Talagang nais ni Eddie na dalhin ang kanyang bunsong kapatid na babae sa lungsod kasama niya dahil nababahala siyang si Sally ay nag-iisa na lamang. Ngunit tiniyak ni Sally kay Eddie na ang bawat isa sa komunidad ay kanyang pamilya at hindi niya kailanman mararamdaman ang kalungkutan. Sa huli, nagpasya si Eddie na bumalik sa lungsod at iwan ang lahat ng mga alaala sa likod. Kaya't iyon ang ating pelikula para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat!